Amonya, tumagas mula sa planta ng yelo sa Quezon City. 300 residente lumikas. Ilan sa kanila hindi kinaya ang nakakasulasok na amoy ng kemikal kaya na ospital. Comedy King Dolphy muling sumailalim sa dialysis matapos pumuti ang kondisyon. It's been really a roller coaster ride for all of us. No? It's been stable for the last 2 days, which is a really good sign. So magandang senyales ito para sa aming lahat. Pero Pidol, may iniinda pa ring pneumonia. Mga kaanak at kaibigan ni Dolphy, tuloy pa rin ang pagdalaw sa ospital. Vice Mayor Isko Moreno at 28 konsehal ng Maynila, inireklamo si Mayor Alfredo Lim dahil sa pagbabantaraw sa kanilang buhay. Knowing Lim. Di ba meron nga yan mga shoot to kill order? O pagkatapos ng ilang araw, o ano nangyayari doon sa mga na-orderan? Pampasaherong bus, naglebang makina ng sasakyan habang bumabiyahe sa Cubao. 2 bangkay ng hindi pa nakikilalang mga lalaki natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila. Mga biktima, posibleng sinalvage. Jordanian journalist at kasama niyang 2 Pinoy. Kinumpirma ni DILG Secretary Chessy Robredo na bihag na ng grupong Abu Sayyaf. Mga basurang plastic, ginawang diesel at gas ng isang Pinoy inventor. Kung paano, alamin. Balita abroad, pusa sa Australia, nagigitara habang lumilindol. Pag-aaway ng 2 oso sa isang bakuran sa Amerika, sa pool sa kamera. At sa showbiz, Rufa Gutierrez sumama ang loob sa programang Paparazzi sa mismong birthday niya. Rufa, iiwan na nga ba ang show? Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 23 ng Hunyo 2012. Ang Baksyong Balita. Nabulabog ang isang barangay sa QC kanina dahil sa malakas na pagsabog na sinundan ng pag-alingasaw ng kemikal na ammonia. Daan-daang pamilya ang lumikas dahil sa nakakasulasok na amoy. Ang ilan sa kanila, itinakbo pa sa ospital dahil sa pagkahilo, pananakitansyan at pagsusuka. Marlene Alcaide, ikwento mo. Pasado alas 9 ng umaga, umalingasaw ang nakasusulasok na amoy sa Barangay Santa Cruz sa Roosevelt, Quezon City. Kwento ng isang residente na nakarinig siya ng pagsabog mula sa katabing planta ng yelo ng Genuino Ice Company. Biglang may sumabog, nagluluto ako. Tapos ngayon, nagtakbuhan yung mga personnel, staff dun sa ice plant. Biglang umamoy na. So yung 2 kong anak nandyan, natutulog. Bumangon na rin, tapos lumabas na kami. Yung amoy talagang nakakasulasok sa ilong, tapos yung mata mo ay nagduluhana. Yun, ganun siya katindi. Nakumpirmang sumabog ang tangke ng ammonia na ginagamit ng planta. Akala namin, sunog kasi usok yung pala ammonia. Umabot hanggang West Avenue ang nakasusulasok na amoy. Ang mga halaman sa paligid ng planta agad nalanta. 300 residente ang agad lumikas. Ang iba nakaranas ng pagkahilo at pagsusuka. Dalangat na namin. Pumasok na kami dito sa loob. Yung naninikip yung dibdib ko. Tapos maya-maya, bigla ko umakay sa taas, sumuka na ako. 3 raw sa kanilang sinugod sa ospital, kabilang ang 9 na taong gulang na si Geraldine. Masakit po yung tiyan. Tapos? Pakirot-kirot po. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, tumagas ang main valve ng tangke ng planta na may lamang 400 kilong ammonia. Ginagamit ang ammonia para mabilis na mapatigas ang yelo. Yung master valve, yun ang mismong nagkaroon ng leak. Doon yung pala nagkaroon ng loose, yung parang yung thread niya, loose na. Ang sa heart tsaka sa utak, pagka overexposed ka sa ammonia. Pasado alauna kanina, pinauwi na ospital ang mga batang biktima at bumalik na sa kanilang mga bahay ang mga residente. Tigil operasyon muna ang planta ng yelo pero pinag-aaralan na ng mga residente ang pagsasampa ng kaso at tuluyang pagpapasara nito. Marlene Alcaide, News 5.
Tuloy ang dating sa Makati Medical Center ng mga bumibisitang kasamahan at kaibigan kay Comedy King Dolphy. Lahat sila kinikilala ang kontribusyon na iniambag ng hari ng komedya. Kay Imson, ikwento mo. Sa Makati Medical Center, dumiretso si Nova Villa mula sa airport para madalaw si Comedy King Dolphy. Sa Lunes pa raw sana ang balik niya mula Amerika. Pero umuwi siya agad nang mabalita ang kritikal ang lagay ng kanyang kaibigan. Mahigit 1 dekadang nakasama ng komedyana sa programang Home Along the Riles si Pidol. Kaya hindi niya naiwasang maging emosyonal. Naiyak ako. Kasi iba yung noon. Malakas siya, pogi. Laging excited, laging gusto magtrabaho, yung ganoon. And then suddenly makikita mo yung friend na nakahiga, may sakit. Yan, ano na, umangon ka na dyan, nag-taping na tayo, parang ganoon. 2 oras nagtagal sa loob ng ospital si Nova. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na makausap si Dolphy, masaya na raw siya nang makitang nagmulat ito ng mata nang malamang bumisita siya. Sabi, just Tita Nova. Ayan. Gumalaki yung mata niya. Si Marisa Delgado na nakasama ng Comedy King sa maraming pelikula. Umaasang malalampasan ni Pidol ang sakit na ito. Nung araw ng TV show, Olympics daw, ang title, hindi niya ako sinunod. Ano po yung talent? Bumisita rin kay Dolphy ang chairman ng TV5 na si Manny V. Pangilinan at ang TV5 Entertainment and Creative Head na si Percy Intalan. Isang karangalan daw na maging bahagi ng kapatid network ang hari ng komedya. We don't need to make our presence seen. We just need to make it felt. So we're in touch constantly. Pag may kailangan sila, basta nandito tayo, nandito ang TV5. Ang matalik na kaibigan at kasabayan sa industriya ni Dolphy na si Ramon Revilla Sr. nalulungkot sa kalagayan ni Comedy King. Ang hiling niya ngayon, ibigay na ang National Artist Award kay Pidol. Doon sa mga undeserving natural artists, sa aking palagay, hindi naman well-deserving. Hindi ko alam walong milagro yung nangyayari. Sa kanyang mga tweet, pinasalamatan ng partner ni Dolphy na si Jaja Padilla ang lahat ng nagdarasal para sa Comedy King. Kay Imson, News 5. Kinumpirma ng Interior Secretary Jessie Robredo na hostage na nga ng mga Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Baker Atiani at ang 2 Pilipino na kanyang kasama. Sa interview ng Interaction.com, sinabi ni Robredo na ligtas naman sina Atiani pero hindi sila pinapayagan ng Abu Sayyaf na makaalis matapos i-alarma ang kanilang pagkawala. Tingin ni Robredo, posibleng pinayagan ng mga bandido na makaalis ang 3 kung hindi na isa publiko ang kanilang pagkawala sa Patikul, Sulu noong June 12. Kinontak daw ng isa sa mga Pinoy ang kanyang misis at ibinilin na humingi ng tulong sa kanilang employer. Sa ngayon, hindi pa naglulunsad ng search and rescue operation ang gobyerno. Samantala, dumepensa ang palasyo sa mga pambabatikos dahil sa pagbibigay ng Local Governments Award sa 2 apo ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Kabilang sa mga binigyan ng Good Housekeeping Award ni Pangulong Aquino, sina Datu Taharudin Ampatun at Datu Saudi Sian Ampatuan. Paliwalag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi si Pinoy ang pumili sa mga awardee, kundi ang Department of Interior and Local Government. Hindi raw ito base sa personalidad, kundi sa performance. Labas daw rito ang kaso ng Maguindanao Massacre na kinasangkutan ng lolo at mga kaanak ng 2 Ampatuan. Pinagbigyan ng korte ang hiling ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na lumabas ng kanyang selda sa Southern Police District para mabisita ang kanyang bahay bukas. Pinayagan ng Pasay RTC si Abalos na makauwi sa bahay niya sa Mandaluyong mula alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon bukas. Hiniling ito ng dating COMELEC Chairman sa pagdinig ng mosyon niyang makapagpiyansa sa kaso niyang electoral sabotage kahapon. Dadalo raw kasi siya sa birthday party ng kanyang apo. Hindi naman umalma rito ang COMELEC. Sa July 4, itutuloy ang pagdinig sa bail petition ni Abalos. Inireklamo si Manila Mayor Alfredo Lim ng mismong Vice Mayor niyang si Isko Moreno at ng 28 konsehal. Yan ay matapos daw pagbantaan ng tinaguriang Dirty Harry ang kanilang mga buhay. Kung bakit, ikwento mo, JV Arsena.
Kasama ang 28 konsehal ng Maynila, nagpunta si Vice Mayor Isko Moreno sa Manila Police District Headquarters para ipablatter ang mismong mayor nila na si Alfredo Lim. Pinagbantaan daw kasi ni Lim ang kanilang mga buhay sa harap ng mga barangay chairman sa isang hotel kagabi. Sinasabi niya, ina-address yung salita niya, yung speech niya sa 28 konsehal at saka sa Vice Mayor.